Bumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang mga naglalabasang larawan ng isang figurang balot ng puting tela na lihim na inilalabas sa gitna ng kadiliman mula sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, ang nasabing mga imahe ay di umano'y patunay na ang Pangulong Bongbong Marcos ay tuluyan ng binawian ng buhay, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ang pinuno ng bansa ay wala na sa mundong ibabaw sa likod ng mga selyadong pader na pilit na nagbubulag-bulagan sa harap ng sambayanan. Dahil sa nakakangilong kaganapang ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mabalitaang nagkaharap na sa isang tensyong puno ng kaba si Pangalawang Pangulo Sara Duterte at ang mga labi ng namayapang lider sa isang lihim na tagpuan sa loob ng palasyo. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, makikita ang agila ng Davao na nakatayo ng matikas at handa ng hawakan ng setro ng kapangyarihan upang tuluyang pamunuan ng buong republika sa gitna ng matinding krisis na ito. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding sindak habang ang mga matataas na opisyal ay nagkakandarapan na sa pagluhod sa harap ng bagong puwersang tatapos salamat ng nakaraan at magbubukas ng bagong kabanata sa ating kasaysayan. Pwedeng tumagal yan kasi isa-isahin nilang targetin yan. Pero the moment na gamitin na yung missile ng Amerikano, bungkunana, -1. 10, -10. 100, -100. So, yung stockpile, yung inventaryo ng missiles, bala ng Amerika, araw-araw, mababawasan. Tapos papasok ang Pilipinas. Papasok si Bongbong Marcos magkipaggera sa China. Sorry. Ano pa kayo? Magkikipaggera sa China. Papasok si Browner, sasabihin na 30 days war and then dadating ang reinforcement. Oh. So paano yun? And then hindi pwede tayong masa sa Amerika. Ang question niya, maasahan ba natin ang Amerika? Ngayon pa lang, sila pa lang ay nagsasalita na. Sir, question. Bossing question. Mr. President question. Hindi natin kayang patagalin to. Ba't hindi niyo sinabi sa akin? Sir, akala namin isang banatan lang, isang strike lang Akala namin si Comini lang ganun ba? Paano na? Ngayon, I still believe na it will not evolve into a bloody full-scale war na World War III. Not yet. I still believe that something's gotta give. May dyan na yung first horseman dadating. Magpapakilala yung first horseman of the apocalypse, which will usher in the 7-year tribulation. The first seal na binuksan ni Kristo, kinuha niya yung scroll sa tatay niya. Kitang-kita nila, may sariwa pa yung sugat. That yung eksena After pagka-crucifixion niya, risen from the dead. So you don't dinala yung eksena nung si John the Apostle who was in exile 70 how many years thereafter at the age of 70, 90, no? You look it up na lang. Na nandoon sa Patmos siya and then, tatanda mo pa ako. Yes sir. Yes sir. May papakita ko sa iyo, sulat mo lahat ha. Yan. Nakita niya. So flashback, pinakita yung eksena from the time na nakita nila si Kristo na umakyat na, no? Umakyat na, iniwanan na sila. So ano nangyari? Pagkatas nung nakita nila yung wala na, nasa ulap na, yun, nandun na sila sa langit. Ayun, dumating si Kristo ngayon. Sino pwedeng
bukas nito, sino ang may karapatang buksan itong hawak ko na scroll? Wala merong. Malungkot lahat sa langit. Biglang pasok sa eksena si Kristo. Yay! Si Kristo, yun ang ano. Kinuha niya sa at the right hand of the Father yung yung scroll, and then isa-isa niyang binuksan. Yun yung pag-unang patak ng yung patak ng kandila, yung seal, no? Pagbukas na ganyan, doon nakita ni John yung may nakakabayo. White Castle, no? Nakakabayo. Hindi nakabikini. Hindi nakakasakay. Tapos doon na may corona. So, grabe itong mga tuta talaga. Pero, uy. Sensya na kayo. Ingay kayo eh. Lublob kita sa drum eh. Maingay kayo. Grabe tibok ng puso. Tok. So, I believe na the Revelations was written for us, to be a guide for us not to panic, for us to be prepared what to do. But definitely, hindi para sabihin ni Chief of Staff 30 days mag-training tayo para yung AFP will last for 30 days. That's how, anong klaseng utak na, ba't gano'n ang thinking ng mga underclass ngayon, ano? Ba't gano'n ang naknanto ko, Ano ba tinuro sa academy na, ano ba natutunan ninyo? Kayo maabot kayo general, ako hindi. Pero ba, naknanto, bakit gano'n? Magsasalita kayo ng informasyon, when a person reaches yung ganyang ranko, you shouldn't be talking about yung policies natin strategy natin o yung inventory or yung capacity, everything. Ang dapat magte-train ka ng, di ba obvious yung mag-train ka ng sundalo for war? Kaya may sundalo eh. Yeah. You prepare for war. Peace is a preparation for war. Di ba? Clausewitz, di ba? Strategy, di ba? Clausewitz. Andon, bakit magte-train ka ng 30 days and then ang maasa ka na yung Amerika, tutulungan tayo. Paano kung di na tayo tulungan ng Amerika? Nakakommit ka na sa gera. May antras mo pa yun? Kakayanin ang pride ninyo, susurrender kayo, white flag. Matapos kayong mag-commit sa gera. Hindi kayo nag-iisip eh. So, ayun, magte-30 days training na hindi na dapat ina-announce yun. Train lang kayo, labang kayo, handa kayo. Equip I don't know how you're gonna do it, but equip the reservists, all 50 million. Ganda sana yun, lahat di baril, ano? Tapos nun, biglang hudyat ako, no? Pak! Bigla ako hudyat, no? Dami ng baril, no? Daming baril, no? Lahat ang susunod sa akin. Ng mga reservist, sunod kayo sa akin. Putangin ng mga tarantadong mga to, Ginago tayo, Lahat na magnanakaw. Akala nila, lalabas sa China, Hindi, mga magnanakaw munang uupakan namin. Dilitsyon namin lahat ng magnanakaw. Puta yung mga yan. Nakakita na ako ng gano'n na nilitsyon na tao. Na NPA. Pinasok talaga yung kawayan dun sa baboy talaga ang itsura. Nilitsyon talaga, nilitsyon talaga. Kasi nga, ginto ang pinag-aawayan, So, yun yung, we shouldn't really prepare for war na 30 days lang in training because, and then nakaasa ka kasi kitang-kita yung laman ng utak na
30 days kasi in 30 days, asa ka, Amerika papasok. Come on down, Amerika. Pero, dahil sa nangyayari sa Middle East, overstretch ang magiging ng Amerika. If it becomes a prolonged campaign, lalo nating hindi dapat asahan ng Amerika. So, dapat ang salita natin, General Browner et al., lahat kayo, Bongbong Marcos, hindi dapat kayo nagsasalita ng mga ganyan. At wag na wag kayong aasa sa Amerika. Kaya lumalabas ngayon yung desisyon na maglagay ng bases, mali. Kasi wala ka ring aasahan. Magnet patuloy. How can it become a deterrence now? Yung sabi ko kapon, magnet deterrence. How can it become an effective deterrence, US bases? No? O Philippine bases, sabi nyo, o sige, pero American presence, American equipment, nandyan. Missiles, na sinabi rin ni General Browner na may mga missiles na nakatutok sa China, aabutin ng China. How can it become an effective deterrence when it cannot be sustained? It cannot be sustained. So kung mayroong mga Amerikano dyan, pagka dumami na yung mamatay sa Amerikano, mamatay sa Iran, because after the air war, after the drone war, after all this, they will have to send in troops or magkaroon ng proxy. Magkaroon ba ng UN peacekeeping force? Kaya yung nga ng UN nung na yan, yung gera na yan eh. So we don't know how it will develop. What is certain is that peace will happen immediately after this conflict. Doon papasok si Whitehorse, no? Tapos noon na mag-establish na 7-year peace treaty, and then boom ko na dadating si Red Horse na he will take away peace on earth by conquering nations. So, meron ng kandidato doon na second horseman. Meron na. Meron ng army na that fits the description. Meron na. Or alliance that fits the description. North, East, South, no? And West, no? So, meron ng ganon. Nagpo-form. Why? Because galit sa US. So, lahat ng ito, planado ng langit na pangyayari talaga. So, kung nangyayari na ngayon yung mga nangyayari ngayon, I am confident na whatever was written to sa Revelations, to the letter, mangyayari. The Bible, ano sabi ko nun? The Bible had about 800 something prophecies, and then 500 plus has come to fruition, about 80+% ang nangyayari na to the letter, in detail, word for word, o kaya yung perfect timing, yung sinabi na may mangyayaring ganito, yung prophesied na, and then 100% batting average. Na, mami, maingay na nangyari. 100% batting average na nangyari. Ibig sabihin, may konting detalye left. No, oy, sumemplang. Hindi naman yun ang sinabi. No? Hindi, to the letter. So, ang taas ng success rate in terms of prophecies in the Bible. That's why I trust everything will happen and will come to pass. Lahat yan. So, ngayon yung World War III, hindi. Brink siguro nandun, kung katiting na katiting, muntik-muntika na, pero biglang pasok si Peacemaker. Yan, well, anyway, ang given reality is the Americans cannot sustain a prolonged war. Alliances are being developed, preparing the Great Armageddon campaign. Diba yung when the armies of the kings in the east, the north, the south will all converge dun sa
Ur-Megiddon, which is a mountain there, a hill there in Israel. And then, now when everything is assembled there, 200 million. When all things is, parang all seems lost, dating ang si Jesus Christ with his army of angels. Hanip, no? Yung drama, no? Then it will end. And then, all will be recovered live. Like, share, subscribe. Baka meron din silang may YouTube channel din eh. It will be all delivered live. Everyone will see. Why? Because God wants everyone in the planet to see the power of God. No? To see yung undeniable na ito talaga ang Diyos. Pati yung Israel, mamamangha. Yung ganun ba? Everyone. All religions, all faiths, everyone. It will be shown live sa mga cellphone nyo, sa mga full coverage. At kung hindi man, kung wala nang it will be magkakaroon ng makikita basta makikita ng lahat yan. Because tingin ko, yung ganong climax sa storya natin, how many years already, the final showdown, good and evil. No? Actually, hindi pa nga final yan eh. Kasi 1,000 years bound si Satan eh, sa Lake of Fire. And then makakatakas pa. May kakaroon pa na rebellion. Kakaroon pa ng kudete sa end of the 1,000 years. And then, Satan will be finally defeated. Ibig sabihin, wala na talaga titipusin ka na. Wala ka. Hindi ka man lang matuto. Wala kang wala ka ng pag-asa talaga. Demonyo ka na talaga. Hindi ka na matuto. May malakas si Lucifer, Satanas, no? Dating angel kasi na parang chief of staff eh. Malakas ba? May pinagsamahan. And yung pride ang sumira sa kanya. Yung pride, yung anger, yung galit. No? Kaya dito siya nag-realm ng yung sa kamunduhan. Siya may control dito. And ang talagang objective niya, yung 8 billion ngayon na tao na came from God's experiment, so to speak, no? Created in His own image and likeness. Dumami, naging 8 billion na. Gusto niya kuhanin lahat. Kasi failed experiment. And gusto niya ipakita sa lahat, sa kalangitan, tama siya. Mali ang si God. And won't happen. That's why he's coming back. That's why he sent his only son sa Kristiyanong pananaw ay para salbahin ang tao. So, you see how the whole, yung alam nila yung mangyayari sa dulo. God all-knowing eh, no? Alam niya yung mangyayari. And then makikita na magkakaroon ng final showdown. And then, kumbaga sa bossing, tagilid tayo. Bossing, tagilid tayo. Something has to be done. So, volunteer si Kristo. Ako na lang. Baba siya, papako siya sa krus. And then, naitayo yung Christianity, which will become a major factor sa final showdown. Okay, ewan ko. Pagka napunta kayo sa langit, questionin, tanong na lang kayo. Sir, question. Maraming question. Hindi naman natin masagot. Kahit mga pare natin, hindi kaya sagutin yung iba dyan. Wala naman sa atin nakaka-perfectly alam ko ano yung eh. So, ang natin, basta, hindi, ang reality, we cannot allow ourselves, yung utak ng ating mga pinuno, no?
mga Pinoy, you do not allow yourselves to develop that stupid thinking na dadating yung Amerikano. Dumating man yan, masusustain ba? Yun yung next question. Kasi gayon lang, wala, may problema sila sa supply line, sa logistical. So, the moment na nakaramdam yan na may yung hindi na pwedeng pabayaan yung talagang interest nila, bibitawan tayo. Yun yung ano doon. That's why yan dapat ang thinking natin, self-reliant tayo. Kung ang iniisip nyo AFP, 30 days lalabang kayo. Pagkatapos nun, patay kayo. Paano na yung tao? So you are failing the Filipino people when you are going to fight and die for the Filipino people, and then you cannot continue on with your mission to protect the Filipino people because 30 days lang kayo eh. Ganun ba kayo mag-isip? Walang continuity. Puta nga. Dapat dyan, the mission is protect the Filipino people. But the mission is not die. Nampo pa. The mission is to survive, not fight for 30 days and then asa na sa Amerikano. And then bala na si Batman. Hindi. And then pagka di nyo na kaya, hingi kayong tulong sa taong bayan. How will you protect the Filipino people when kayo mismo magsasabi, lalaban kayo mga taong bayan, ha? How stupid can you? Nantokwa talagang utak merong mga tao. Ano, ganyan ba tinuro sa natutunan ninyo? Sa academy? Sa serbisyo? 30 years? Diyos ko. Ba't ganyan kayo mag-isip? Anak ng tokwa, you don't deserve the rank pagka ganyan kayo. Unang-unang, di na dapat kayo nagsasalita. Yun, wala nang salita. Kasi pabida kayo lahat eh. Salita. Tapos train 30 days, meron pang picture, tumatakbo. O, yun na, makatake sa puso. Kala mo, malakas ka pa eh. Mamaya eh, trader yan. Baka nasobrahan ka sa sashimi. Hindi, okay yung sashimi. Sa crispy pata. Po, dyan patay ka. Ay, nako. And the best talaga strategy is imuiwas sa gera. The best talaga na footing is neutral tayo. So dapat ang salita ninyo towards that end, maingay. Towards that end, neutral tayo. Hindi tayo preparing for war for 30 days and then asa tayo sa Amerikano. That's stupid. Sorry but that is stupid. Stupid. Dapat ang salita, lahat kayo sa gobyerno ang salita, neutral tayo. You deliver that message. I don't care kung totoong neutral tayo, hindi. Basta ang iniisip ng kalaban, neutral tayo. Now, on the side, pwede tayong naghahanda. Patago. Pero yung salita kayo, lalabang nga 30 days, Diyos mo, magte-train 30 days. At talagang ang utak ninyo, pinakikita ninyo sa lahat na nakakarinig sa inyo, nakakabasa ng mga Facebook, tsaka mga YouTube, etc., mga mainstream media, na ang armed forces natin hanggang 30 days lang. That's the meaning of what you're saying. You'll train so that you will fight 30 days. Jesus Maria Joseph. Right there, you're already, excuse me, right there, you're already saying na yung logistical level ninyo for 30 days lang. After that, nakailan dumating na yung Amerikano. Kung di nga dumating, kung may delay kunyari 1 day, wala na, tapos na tayo. Kung may delay ng 2 weeks, 1 month, 6 months, I shall return nga 4 days, 4 years eh.